O ito mga kababayan, Mayor Isko Moreno nagpapakita ng ebidensya na hindi pamumulitika. Yung kanyang pagkontra mga kababayan sa mga illegal na ginagawa nitong si Congressman Chihuahua. Chihuahua pala, hindi pala Chihuahua mga kababayan. Yung Chihuahua pala, yung aso pala yun. Chihuahua pala. Chihuahua. Ayun kay Yorme Isko Moreno, naging iyakin na. Itong si Chihuahua mga kababayan, Chihuahua pala. Naging iyakin na. Dahil nga ngayon, nabibisto na yung kanyang mga illegal na mga ginagawa. Ang galing mong mag-imbestiga. Ang galing mong magbintang sa iba. Ayon kay Yorme Isko Moreno. Pero sarili mo, gumagawa ka ng mga illegal. Barangay Hall, 19 million mga kababayan. Tapos yung property ng tawag nito, ng Maynila, ay pinagiba. Dahil nga para bigyan daan yung kanyang gagawing walang permit na proyekto mga kababayan. Kaya nga ito ay pinatigil din ni Yorme Isko Moreno yung kanyang gustong gawing proyekto mga kababayan. Dahil illegal, pinagiba niya na nga itong isang covered court mga kababayan. Wala pa siyang permit sa paggiba at wala pa siyang permit para ipatayo yung kanyang proyekto. Kaya nga illegal ayon kay Yorme Isko Moreno. At nagpa-interview din itong si Chihuahua, Chihuahua pala mga kababayan, na para naman daw sa taong bayan, sa mga taga Maynila yung kanyang ginagawa. Para sa taga Maynila o para sa sarili mong hangarin. Dahil marami ang naibubulsa mo sa mga proyekto na yan. O saan ka maniniwala mga kababayan? 19 million. Isang barangay hall na napakanipis mga kababayan. Isang bangkita Imagine ninyo mga kababayan. Yung daanan, yung sidewalk, dyan sa mga lugar ng Metro Manila. Makikita naman natin dyan eh. Kung nakapunta tayo ng Manila, makikita natin yan. Halos nasa mga isang dipa lang yan mga kababayan. Pero pinatayo mo doon yung isang barangay hall na nagkakahalaga ng 19 million. O kaya itong si Yorme Isko Moreno ay talagang hindi naman daw pamumulitika ito. Tinutuwid lang ni Mayor Isko Moreno para maging tama yung mga maling ginagawa. Yung nakasanayan nitong Chihuahua mga kababayan, Congressman Chihuahua pala. O ayun nga, kay Yorme Isko Moreno, nagpapakita siya ng ebidensya. No, ito yung ebidensya na hindi ako namumulitika. Kung tama naman yung mga proyekto, pinipirmahan ko. Pero pag hindi tama, illegal, bakit ko pipirmahan? O yan ang patunay mga kababayan. O ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Alam mo yung manloloko, lawyer, sorry. Ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan na papansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, binubuli. Ano bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. O ito, sa inyo to. Wala na po kayo mabobolang ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Kayo yung kaul ng kaul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. O tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawang DPWH. Kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas. I appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ang kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan eh. Kaya ito, Mocha. Yun. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron.
Sabi Oo. ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Oo. Bri Jai, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron, nakikialam sila. Oh, hindi pwede. Alam nila yan, hugas kamay lang mga congressman. Yo. Sabi ni Daday Ventus, ano galit mo Oh, sila. yan. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko. Ano nakikialam? Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto niya? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, ng 19 million, may picture-picture pa sila. Di ba? Pangalan nila. Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga ako nakita, mga barangay yun, may pangalan pa ng congressman. Ay, oo, malaki. May initial Di ilaw pa yun. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Nauunawa nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagkubli ng congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw kong mag-akusa ng isang bagay na wala tayo napapatunayan. Pero ang katotohanan, sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay, shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahul daw kayo ng kahul Alam ko yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Yung Maliit maliit pero na aso, pero maingay. Yun, alam ko, kahul ng kahul yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit po? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. Tama. Yun. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-i-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan, dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa, true, DPWH, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa ng maliit na bahay, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao?
Meron daw talagang permit. Oh, kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esquera, matatalino po. Matatalino, sabi sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw nyo maniwala eh. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressmen. Ayan, matatalino tao. Alam ng tao. O ngayon, ano ngayon ang itatanggi nito? So, yan po. Ayun. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Naniniwala ba kayo, sa taong bayan, naniniwala ba kayo? Ito lang ha, ano lang to, mga opinion naman to. Naniniwala ba kayo, o mga manonood, na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang sasabihin ng tao? Di ba? Bakit? Yun nga maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso. Yung pa kaya sila. O, di ko mo ba sila ay congressman? Niti, alam mo ka, naglakihan ang ulo nito mga ito. Pakilalahin naman sila nung nagsisimula kayo. Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling lang. Pero yan, nandiyan dyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. O hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Yun. Ako nga, minsan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso, para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng nasa hall, Congress. Kaya nila mang-api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang ha, bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng Congress. Special child eh. Mukhang special child itong ilang congressman natin. Diba? Mali. So anyway, kaya lang, kayo ba, gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobahan mo ba yun? Unang-una, tama rin siya. Tama rin siya. Na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. Okay? Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, gusto yung ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. 19 million yun. Nasaan ang pera ng taong bayan? Ngayon. Ito, distrito. Pagitan ng 3rd District at 4th District. Kinansel ako to. Dito ko yata in-announce yun eh. Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. Pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. Ito yung di masalang. Bakit kailangan humingi ng permiso? Kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan. Isasara yung tulay eh. Hindi ngayon magugulat ang taong bayan. Tanong, ikabubuti ba to ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari? Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang.
Ano ang maganda rito? Yan. So, ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang biniyarang buwis o what you call contractor tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehiyo o yung para sa kanila kung ano man. Kung sino man yun. Nagbayad. May resibo pa to sa gobyerno ng Maynila. Sambandi Masalang, District 3, Liar. District 4. Ulitin natin kasi alam mo yung manloloko. Lawyer, sorry. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, binubuli. Ano bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko Yung convenience ng taong bayan. O plus yung mga regulatory power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply, binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis, legal ngayon. O yan ang alam mga kababayan, yan yung patunay. Pinakita ni Mayor Isko Moreno na walang pamumulitika dito sa kanyang ginawa. Ginawa lang ni Mayor Isko Moreno mga kababayan na itama yung mga ginagawang illegal nitong si Congressman Chua mga kababayan. Yan yung patunay, yan yung ebidensya na walang halong pamumulitika yan. Itong si Congressman Chua lang kasi ang sanay gumawa ng mga illegal. O magaling magbinta nga ito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Pero siya pala yung laging gumagawa ng hindi tama dyan sa lungsod ng Maynila. Dapat ipakulong o dapat makulong. Itong si Congressman Chua mga kababayan dahil napakaraming illegal na ginagawa nito. Kung yung ordinaryong mamamayan ay gumawa man lang kahit na isang illegal, kahit napakaliit na illegal na ginagawa lang mga kababayan, ikukulong na. Yung tao na gumagawa ng napakaliit, kahit maliit na kasalanan lang. Pero itong ginawa ni Congressman Chua, yung 19 million na halaga ng barangay hall, tapos giniba lang mga kababayan. Nasaan napunta? Yung 19 million na pera mga kababayan. Dapat talagang managot itong si Congressman Chua. Nakahanap na kayo ng katapat ngayon dyan. Mabuti na lang at bumalik bilang mayor ng Maynila. Itong si Mayor Isko Moreno. Kung hindi mga kababayan, ako po, tuloy-tuloy yung pangungulimbat ng mga tao na ito. Itong mga congressman ito. Valeriano, Abante, yung mga congressman na yan yung mga mayayabang sa kongreso, tahol ng tahol, bintang ng bintang, pero sila pala mga kababayan ay gumagawa ng illegal mismo sa kanilang mga distrito. Ang kakapal na mukha nito mga inayupak na ito. Andito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Berje Religious ng Puliang Bulacan. Sa kanya mga po si Coco, si Diona at saka si Yuri at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay sino to? Ri Pascual, shoutout sa idol Ri Pascual. Maraming salamat. Shoutout na rin kay Fidel Apari Jr. Shout out kay Super Pakwan. Maraming salamat sa iyo Super Pakwan. Shout out na rin kay Ma'am Idisa Borbi. Kay Patricio Misa, shout out. Kay Judil Royo, shout out. Shout out na rin kay Jiram Punin. Shout out na rin kay Sara Vlog. Shout out sa iyo idol Sara Vlog. Shout out. Shout out na rin kay Rigulo Malaka. Shout out na rin kay Tumak. Shout out sa iyo idol Tumak. Shout out sa iyo idol Tumak idol. Shout out kay sino pa ito? Si Ramon Biray. Shout out kay Berhelio Quining. Shout out na rin kay Mibelen Balikaw. Shout out sa iyo idol Mighty Kid. Shout out sa iyo.
Freddy De Los Santos at kay Doms Rio. You know, dito lang muna at once again, this is Ronde TV. Mo ingat tayong lahat. God save the Philippines.